What if may naririnig kang boses sa dingding ng bahay niyo? Matatakot ka ba? Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, don't forget to follow us. Ang malagim na storya natin ngayong gabi ay galing kay Domo. Sulat niya sa amin, "Hi, ako nga pala si 30 Albino. Palayaw ko ay Domo, grade 7, Tubong Camarines Sur. Nagsimula po ang lahat noong 2023. Tatlo lang kami nakatira sa bahay. Ako, si mama at si ate. Yung papa ko po kasi ay sumakabilang bahay na. Maliit lang ang bahay namin, 2 kwarto lang. Magkasama kami ni ate sa kwarto at solo naman si mama. Isang gabi habang naglalaro ako ng cellphone, may narinig akong bumubulong sa tenga ko. Pero hindi ko to maintindihan. Ang akala ko galing sa nilalaro ko, kaya pinatay ko ang cellphone ko. Pero kahit nakapatay na ito, may naririnig pa rin ako. Isang nakakatakot na boses. Kinakabahan ako. Tinanong ko si ate kung naririnig din ba niya ang boses. Sagot niya, oo raw. Baka naman galing sa TV sa sala. Baka nanonood daw si mama ng K-drama. Kaya lumabas ako ng kwarto para i-check ito. Pero kinilabutan ako dahil nakapatay ang TV at wala si mama. Bigla namang bumukas ang pintuan sa sala. Kakarating lang ni mama. Mas lalo akong nabahala. Pinakinggan kong mabuti kung saan ba ito nanggagaling. Bawat sulok ng bahay, dinaanan ko ng dahan-dahan. Hanggang sa bumalik ako sa kwarto namin ni ate. At dito na ako lalong natakot. Dahil ang mga boses na naririnig namin ay galing sa dingding. Palakas ito na palakas. Tinawag ko si mama at ikunento ang boses na narinig ko. Pati ang ate ay natatakot na rin. Pero nung sinubukan uli nilang pakinggan ito, tumigil ang boses. Sabi ko kay ma'am at ate, hindi kaya may tao na natrap sa dingding? Natawa naman si mama. Kaka-cellphone ko daw yan at kakapanood ng kung ano-ano. Malabong magkasya sa dingding ang isang tao dahil manipis lang ito. Dagdag pa ni mama, sementado ito. Paano naman makakapasok ang isang tao dito? Kahit ayaw kong paniwalaan ni mama, alam ko kung ano naririnig ko. Hindi tuloy ako nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan, ikunento ko ito sa mga classmates ko. Hati ang kanilang opinyon sa nangyari. Sabi nila, nasobrahan na daw ako ng kakanood ng horror. Yung iba naman, nagsasabi na sinungaling ako. Pero merong iilang naniniwala sa kababalaghan na ito. At ang advice nila sa akin, magpa-orasyon daw sa albularyo. Pagka-uwi ko sa bahay ng araw na yon,